Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na gamitin ang kotse na to? Kung masira ito, kaya mo bang bayaran? Uy, manager, ang kotse na ito, 133 milyon, tama ba? Oo, tama. Ito ang kontrata sa pagbili ng sasakyan. Kayo po, kailangan lang dito. Maglagda lang at ayos na. Manager Gia, sira ka na ba? Sabi mo siya ang bibili ng kotse na to. Siya ay isa lang. Sa kakapatansik ko lang na walang kwenta. Sa tingin mo, kaya niyang ilabas ang mahigit 10 milyong yan. Ano? Hindi mo seryosong iniisip na kaya niyang bilhin ito, di ba? Naniniwala ako. Manager Gia, huwag kang magpaloko sa kanya. Ilang taon ko na siyang kasama. Si Wang Yuan ay isang mahirap kapag nagyayaya siya ng masarap na pagkain. Kailangan pang magtipid ng husto para lang makalakam ng pera. Kaya pala dati, ang mga naibigay ko sa'yo, sa mga mata mo, ay walang halaga. Sige. Manager, swipe mo na lang ang card. Oh, sige, sige, sige. 6,206 na po. Ang sahod niyang card na ito ay nakuha noong magsimula siya sa trabaho. Limitado sa 5,000 kada araw. Kahit isang taon niyang i-swipe, hindi pa rin aabot ng 10 milyon. I-swipe ito. Ito ay isang Supreme Card. Ano ang Supreme Card? Ito ay mula sa Waji Bank, ang pinakamataas na antas ng card. Pwedeng mag-overdraft ng walang limitasyon. Kahit ang ilan sa aking mga kaibigang mayari ng public companies ay hindi nakapag-apply nito. Pero, oh, alam ko na, Wang Yuan. Alam kong hiniwalayan kita. Ginawa kitang malungkot, pero hindi mo naman kailangang kumuha ng pekeng card para magyabang, di ba? Matagumpay ang pag-swipe ng card. Kumpleto na ang transaksyon. Kabuo ang bayad, 13 milyon. Mr. Wang, narito ang card ninyo. Ano? Wang Yuan. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Imposible. Saan nanggaling ang card na ito? May kinalaman ba kayo rito? Ako. Oh, tama. Tandaan na ang susi ko ay ipagbalot ninyo. Ibibigay ko iyon bilang regalo. Sige, sige. Sandali. Wang Yuan, paano ka naging mayaman ng ganito? At saka, itong kotseng binili mo, ipapamigay mo lang pala. Haha, ay nako. Kaibigan ko kasi, kaarawan niya. Gusto niya talaga ng isang eroplano. Pero mahirap bumili ng eroplano. Kaya bumili na lang muna ako ng kotse. Pangregalo na rin. Eroplano. Grabe, gumastos siya ng mahigit 10 milyon. Para sa regalo sa kaarawan. Kung hindi lang ako nakipaghiwalay sa kanya, ito na sana ang para sa akin, hindi ba? Halika, halika. Dito po kayo, dito po kayo. Wang Yuan, see you. Saan ka pupunta? Hindi ganoon, Ginoong Lu. Nagtataka lang ako. Si Wang Yuan, paano siya naging ganito kay Aman? HMPH, isang nagtatrabaho sa ilalim ko. Isang alipin na nagtatrabaho para sa akin. May lakas pa ng loob na magmalaki. Apakan ang dangal ko. Ay, grabe. Ang sasakyang ito. Aalisin niyo na ba ito ngayon? Oh, dalhin mo na lang ito para sa akin. Ayos na iyon. Naipadala ko na sa iyo ang address. Ay parada mo na lang sa harap. Sige. Okay, okay. Mr. Wang, ingat po kayo. Wang Yuan na nakakainis. Kung malalaman niya na ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo sa kaarawan, hindi ka ba luluhod sa akin? Gia, kanina sa may pintuan, nakita ko ang sobrang astig na sports car. Tingnan mo. Ang astig nga. Nakita mo ba si Wang Yuan? Hindi. Itong graphics card na ito, hindi mo ba ito ibibigay sa kanya? Oo. Gia, ang tanga mo naman. Ang graphic card na ito ay ilang libong piso. Inihanda ba niya para sa'yo? Ang regalo para sa kaarawan mo. Ikaw kasi, siguro may inihanda naman, di ba? Jow, kahit sabihin mong naghanda siya, iyon ay ilang daang piso lang din. Namura sa bangkita. Di ka ba lugin yan? Nako, ang mahalaga naman sa regalo ay ang intensyon, di ba? Ikaw naman, sobrang simple mo.
Kung mag-picture ka, okay lang naman. Pero bakit mo pa kailangang idagdag ang may-ari ng sasakyan sa mga kaibigan mo? Kapag nakilala mo ang ganitong gwapo at mayaman, syempre kailangan mong maging proaktibo. Pero ang may-ari ng sasakyan ay wala dito. Mukhang isa sa mga tauhan niya ang nagdala nito. Ang dami ko pang sinabi bago ko nakuha ang contact niya. Uy, nakapasa ako. Jisia. Uy, Wang Yuan, nandito ka na pala. Umupo ka rito. Wang Yuan, akala ko, pagkatapos ng nangyari kahapon, hindi ka napupunta ngayon. Anong nangyari? Wang Yuan, kahapon, ikaw mismo ang nagbigay sa ex-girlfriend mo at sa boss mo ng regalo. Ang balitang ito, kumalat na sa buong kumpanya natin. Ha, sinasabi ko sa'yo, Wang Yuan, nung high school ka pa, parang wala ka na talagang alam. Paano, lumaki ka na, pero ganyan ka pa rin. Hindi ko inakalang si Wang Yuan, kamag-aral natin. May bahagyang katangian ng isang Torres. Hindi ko napansin dati. Tigilan niyo na yan. Malinaw na ito ay problema ng boss niya, Wang Yuan. Kung hiwalay na sila ng babaeng yun, tapos na yun. Hindi naman ito kawalan kahit kaunti. Hindi. Umupo ka. Ngunit kapag may nagkamali ng ginawa, sigurado namang kailangang bayaran ang kapalit. Sino bang hindi nakakaalam ng kaugalian mo? Huwag muna nating pag-usapan ng boss. Malay mo, makalipas ang ilang araw, pupunta ulit siya sa babae para makipagbalikan. Huang Zing, ang mga sinabi mo, medyo sobra na. Sino bang pinapatamaan mo? Ang tingin ng batang to, bakit ngayon nakakatakot? Hindi na katulad ng dati. Ay nako, tama na, tama na. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakainis. Ngayon, ay kaarawan naming dalawa ni Wang Yuan. Cheers tayo. Oo, tama, tama. Para sa ating mahusay na campus beauty, Lin. Maligayang kaarawan sa mayamang si Lin. Ang dapat ay, para sa akin at kay Wang Yuan. Ang maligayang kaarawan, ang nararapat. Campus Beauty Lin. Ito, ay regalo kong inihanda para sa'yo. Ibinibigay ko sa'yo. Salamat. Maligayang kaarawan. Salamat sa inyong lahat. Pasensya na, Wang Yuan. Nakalimutan kong maghanda para sa'yo. Nakalimutan ko rin. Sino ba kasi nagsabing ang kaarawan mo ay kasabay ng kay Lin, ang pinakasikat na mag-aaral? Sa tingin ko, mas okay nga na magkasabay. Parang tayo, mga dating magkakaklase. Ngayon, sino ba sa atin ang hindi kilala o namumukuditanggi? Kapag gusto niyang sumabay kumain kasama tayo, wala nang pagkakataon. Sinasabi ko nga, Wang Yuan, lahat kami may ibinigay na regalo kay Zixia. Naghanda kami ng mga regalo. Nasaan naman ang regalo mo? Huwag mong sabihing napakahamak nito, na hindi mo kayang ipakita. Kung ihahambing sa regalo ko, itong sa inyo, ay medyo payak nga. Wang Yuan, ito ang regalo ko para sa'yo. Isang graphics card. Zixia, salamat. Alam kong gusto mo ito. Tuloy na natin ang pagkain. Sandali, Wang Yuan. Si Zixia nagbigay sa'yo ng ganitong kamahal na regalo. Hindi mo naman siguro sabihin na wala kang kahit anong inihanda. Siyempre, meron ako. Ito ang regalo ko na ibibigay kay Zixia. Anong ito? Lighter. Wang Yuan, wala na bang gas ang lighter na ito? Bakit hindi gumagana? Sa tingin ko, itong lighter ni Wang Yuan ay mukhang totoo naman. Saan mo binili yan? Sa bangkita. Hindi naman mura, di ba? Hindi ito lighter. Jisia. Kotse ito na regalo ko para sa'yo. Wang Yuan. Alam mo ba kung ano ito? Anong tatak ng kotse ito? Hindi ko alam. Ito ay McLaren. At sa itsura nito, mukhang limited edition ito. O kaya naman ay isang collectible. Ang presyo nito ay higit sa 10 milyon. Kaya,
Kaya kahit nasabihin mong, sobrang vain ng isang tao, hindi naman siya ganun katanga, para magyabang gamit ang susi na ito. Dahil sa isang buong lungsod, halos walang mayari ng ganitong kotse. Kaunti lang talaga ang meron nito. Kaya nga, Wang Yuan, pwede bang tigilan mo na ang pagbibida? Hindi mo ba nararamdaman na ang ginagawa mo ay nakakairita? Tama na, huwag na kayong magsalita. Isipin nyo na lang na isa itong modelo. Sa tingin ko, maganda naman ito. Wang Yuan, salamat. Gusto ko ang regalo mo. Walang problema, Jisia. Pero mukhang itong mga dating kaklase natin ay parang hindi masyadong tanggap ako. Dahil naibigay ko na ang regalo. May kailangan pa akong gawin. Aalis na muna ako. Wang Yuan, Jisia. Nahuli na natin siya ngayon. Labis na kahihiyan. Ano ang silbi ng paghabol? Zhao Zhao, ikaw ang magsabi. Totoo bang peke ito? Sakto, may isang McLaren sa pintuan. Kung titingnan mo lang ang kotse na iyon, malalaman mo na imposible ito. Tara, tingnan natin. Oo. Wow, tingnan mo, ito iyon. Ito na, kotse na nagkakahalaga ng milyon. Ang astig nito. Hindi nga ba, Senyorita? Talagang susubukan mo ba? Ito ay kotse na nagkakahalaga ng milyon. Si Wang Yuan iyon. Kahit magtrabaho siya ng 100 taon, hindi pa rin niya kikitain ang ganitong halaga. Tara, uwi na tayo. Huminto ka. Ikaw, huwag kang gumalaw. Ikaw ba si Wang Yuan? Oo, ako iyon. Ginoo Wang, kamusta? Magpatawag ka kagad. Kamusta, Ginoo Wang? Ginoo Wang, ganito kasi iyon. Ako si Lu Haifeng. Ako ang manager ng komersyal na kalye na ito. Ngayon, kailangan nating pumirma ng renewal contract. Sabi ng ate mo, nasa iyo na lang ako pumirma. Ang komersyal na kalye na ito ay pagmamayari din ng ate ko. Siyempre, kasama na siyempre ang lugar na ito. Jiyun Hotel ay pagmamayari rin ng ate mo. Hoy, Ayuan, nakita mo na ba? Si Lu Haifeng. Abala ako rito. Sa ganitong maliliit na negosyo sa kalye ng komersyo, hindi na ako magpapakita. Sinabi ko na sa kanya, ikaw na ang pumirma, parehas lang yan. Oo, sige. Saan pipirma? Iniimprenta na ang kontrata. Maghintay ka lang sandali. Kukuhanin ko agad. Tumigil ka. Nakaparada ang sasakyan ko sa may pintuan. Hihintayin kita sa pintuan. Walang problema. Ayuan, nakabalik ka na. Wang Yuan, nakakainis ka talaga. Talagang bumalik ka pa rito. Para sa graphics card. Hindi naman talaga para doon. Kinuha ko ang graphics card kasi bumalik ako. Dahil may negosyo rin akong kailangang pag-usapan. Mag-usap tungkol sa negosyo. Sige, kunin mo na ang graphics card mo. Huwag ka nang magpabida. Hindi ba't para dito rin? Sa halagang 20,000 piso. Regalo ito sa akin ni Jisia. Kahit maliit o malaking halaga. Syempre aalagaan ko ito. Alam kong para lang sa graphics card yan. Ibigay mo sa akin. Ibibigay ko sa'yo. Nagbigay ka ng peking susi kay Jisia. May mukhang humingi ng ganito kamahal. Regalo sa kaarawan. Sino ang may sabing peke ang susi na iyon? Nakaparada ang sasakyan na iyon sa pintuan. Hindi ka naniniwala sa pagpapalaki. Maaari kang pumunta sa pintuan upang makita ito. Sandali lang. Wang Yuan. Ibig mong sabihin ang mahiwagang kotse sa pintuan. Sa iyo ito. Oo. Wang Yuan, napakagaling mong magpanggap. Kagagaling lang namin. Bumalik sa pinto, at hindi pa rin sumusuko si Zixia. Pindutin ang susi para bumaba sa sasakyan. Hindi tumugon ang sasakyan. Oh, baka aalis na yan sa sasakyan. Masyadong malayo. Oops. Yuan, tumigil ka na sa pagsasalita. Ano ang nangyari sa iyo ngayon? Hindi mo kailangan. Ipaglaban mo sila para sa mga ito. Ako talaga ang nagbigay nito sa iyo. Isang kotse na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ibigay mo sa akin. Oo, roll on.
Hindi ka pa rin naniniwala. Paano kung totoo yun? Totoo. Ako talaga. Binibigyan kita. Okay. Mula sa mga mag-aaral, kaya interesado sa kotse ko. Buti naman. Sabay tayong pumunta sa pinto. Tingnan mo. Gusto kong makita. Hanggang kailan mo kayang magpanggap? Tamo ka. Subukan muli. Ako, Lin School Beauty. Pindutin mo lang. Dahil may gustong magpakatanga. Dapat talaga. Tulungan mo siya. Tamo ka. Pindutin ito ng mabilis. Paano kung bumalik ang mayari ng sasakyan? Makita niya tayo ng ganito. Napapalibutan ng napakaraming tao ang kotse niya. Hindi maganda. Ako, pindutin mo, GCA. Bilisan mo, pindutin mo na. Pindutin mo na, pindutin mo na. Mabilis na, pindutin mo na. Yuan. Totoo bang ito ang kotse na ibinigay mo sa akin? Siyempre naman. Kung ganoon, mabuti. Naintindihan ko ang intensyon mo. Naniniwala ako sa'yo. Sa hinaharap, tiyak, na talagang bibigyan mo ako ng isang kotse. Pero ngayong araw, hindi ko muna ito pipindutin. GCA, Jojo, hindi ba't kaarawan ko ngayon? Bumalik na lang tayo. Sige na nga, pakawalan muna natin siya ngayong araw. Anong ingay iyon?